Ang nakaraan ay ginamit na ni Yuri ang kanyang pamamaraan na ang tinatawag na Spinning Whirlwind Sword upang tapatan si Moyong-chan sa kanilang sparring. Nang nakita ni Moyong-chan ang pamamaraan ni Yuri ay bahagya siyang napatigil sa kanyang paggalaw. Ngunit napalitan ito ng ngiti dahil kahanga-hanga daw ang ipinakita ngayon ni Yuri. Makikita si Yuri na maging ang kanyang mga mata ay nagliwanag. At kasunod nito ay pinakawalan na ni Yuri ang kanyang atake papunta kay Moyong-chan. Sa sobrang lakas nito ay maging ang sahig na kanilang kinatatayuan ay halos mawasak. Pero kahit na ganoon ay hindi ito iniwasan ni Moyong-chan, bagkus kanyang hinihintay ang atake ni Yuri na makalapit sa kanya. Sabay huminga ng malalim si Moyong-chan upang kanya nang gamitin ang kanyang isang pamamaraan sa espada, para harangan ang atake ni Yuri na sobrang lapit na sa kanya. Doon ay ginamit na nga ni Moyong-chan ang kanyang pamamaraan na tinatawag na Azure Cloud and Crimson Dawn Sword Art. At habang kanya itong hinanda ay seryoso na itinutok ni Moyong-chan ang kanyang espada kay Yuri, at hindi lang doon dahil ipinaikot niya ang kanyang espada upang baliktaran ang daloy ng kanyang pamamaraan sa espada. Si Yuri nang kanyang nakita ang paghahanda ni Moyong-chan ay nagtataka siya kung ano raw ba ang binabalak ng kanyang master. At ang labis na ikinagulat ni Yuri dahil ang kanyang teknik na ang whirlwind ay sa isang iglap ay madali lang itong napawalang bisa ng kanyang master. Kaya makikita itong si Yuri na halos hindi na makagalaw sa kanyang kinatatayuan habang hindi maalis ang kanyang tingin sa kanyang master. Natatawa pang sinabihan ni Moyong-chan si Yuri na masyado raw diretso ang kanyang atake kaya madali lang itong mapawalang bisa, pero alam niya na malayo ang mararating ni Yuri. Pero agad lang na pinatahimik ni Yuri ang kanyang master na muling umatake upang kanyang patamaan si Moyong-chan ng kanyang pamamaraan na whirlwind. Doon ay sumigaw ng malakas si Yuri na walang ibang iniisip kung hindi ang matalo niya sa kanilang sparring ang kanyang master. Sa kaparehong galaw ay pinakawalan na naman ni Yuri ang kanyang atake papunta sa kanyang master. Pero natawa lang si Moyong-chan sa ginawang kilos ni Yuri sabay ginamit niya ang kanyang pamamaraan na Blue Cloud Red Sword Art. Doon ay walang kahirap-hirap na naharang ni Moyong-chan ang malakas na hangin na nanggaling sa espada ni Yuri. Iniinis din ni Moyong-chan ang ating bida na useless daw ang kanyang mga pinakawalan na atake. Ngunit tumigil sa kanyang pagsasalita si Moyong-chan na masyadong nagulat, dahil napansin niya na ang kanyang pamamaraan na pangharang sa atake ni Yuri ay dahan-dahan itong natatalo. Si Yuri na hinawakan ng mahigpit ang kanyang espada ay agad niyang iniba ang pagkahawak nito. At ang labis na ikinabigla ni Moyong-chan dahil si Yuri ay nasa kanya na palang harapan at nakangiti na naghahanda ng kanyang pag-atake. Makikita ang espada ni Moyong-chan na ito ay lumipad papunta sa itaas. Kaya natulala itong si Moyong-chan na hindi makapaniwala, at doon lang din niya nalaman na ang teknik na ginamit ngayon ni Yuri ay nilikha mismo ng Heavenly Sword Master. Hindi raw talaga niya inakala na ang teknik na nilikha mismo ng Heavenly Sword Master ay naglalaman ng demonic art. Talagang mayroon daw na iwan na isang napaka-interesanteng bagay ang kanilang mga ninuno. Ngunit agad na tumalon si Moyong-chan upang kanyang kunin ang kanyang espada na nasa itaas. Si Yuri nang kanyang nakita ang kanyang master na nasa kanya ng itaas ay masyado siyang nagulat dahil ito ay naghahanda na upang umatake. Kaya hindi na lang makagalaw itong si Yuri na nagtataka sa ginawang kilos ng kanyang master, dahil inaakala niya na panalo na siya sa kanilang sparring. Natatawa pang sinigawan ni Moyong-chan ang ating bida na magaling daw ang kanyang ginawa ngunit hindi pa tapos ang kanilang sparring. Pero itong si Yuri ay napasigaw ng sobrang lakas dahil wala na siyang panahon upang iwasan ang papalapit na sa kanya na espada. Kasunod nito ay nagkaroon ng malakas na pagsabog ang lugar na kanilang kinatatayuan dulot ng paghampas ni Moyong-chan sa kanyang espada. Sa ilang sandali ay makikita sa ulo ni Yuri na ito ay muli na namang nagkaroon ng malaking bukol. At ang labis na ikinainis ni Yuri dahil iniinis siya ni Moyong-chan, kaya sinigawan siya ni Yuri na hindi raw ba nakita ng kanyang master na medyo kalabisan na ang kanyang ginagawa. Ito raw ba ang dahilan kung bakit siya inanyayahan ng master na sila ay mag-sparring sa ganitong oras ng gabi. Nabigla naman si Yuri nang nagsalita sa kanya si Moyong-chan na bahagi lang raw yun ng dahilan, pero nang magkatagpo ang kanilang espada ay naging malinaw na sa kanya ang lahat. Sa wakas ay naging malinaw na sa kanya kung ano talaga ang soul severing slash. Makalipas ang ilang sandali matapos mag-sparring sila Yuri ay naglakad na ang ating bida sa labas ng kastilyo, at kanyang iniisip ang patungkol sa Heavenly Demon Martial Art.
Hindi raw talaga niya alam kung sino ang heavenly demon na tinutukoy ng kanyang master pero batay sa kanyang reaksyon ay malamang kabilang siya sa kalaban na sekta ng kanyang master, siguro napakalakas ng heavenly demon noon, nakakagulat na malapit na yun sa katotohanan. At nanlaki ang mga mata ni Yuri nang mayroon siyang napagtanto na marahil pinagsama ng kanilang founder ang teknik na yun sa Soul Severing Slash. Pero saan raw ba kaya yun nagmula? O marahil walang pakialam ang kanilang founder kung magsama ang demon art at ang teknik na yun basta ang importante sa kanya ay maging malakas ang resulta. Upang maging magaan ang isipan ni Yuri ay humiga siya sa ilalim ng malaking puno na kanyang nasabi na hahayaan raw muna niya ang ganoon na usapin sa ngayon. Hindi naman siya mababago sa labis na pag-iisip ng kung ano-ano. Matagal-tagal na din daw siyang nagkaroon ng ganito ka mapayapang sandali. Ang kalangitan na kanyang tinubo ang lupa ay matagal na niyang hindi nakita, hindi raw talaga niya maalala kung kailan siya nakaramdam ng ganito. Iniisip raw talaga niya kung naging mas mabuti ba siyang tao kumpara sa nakaraan niyang buhay. Ngunit natigil ang malalim na iniisip ni Yuri nang bigla na lang mayroong tumawag sa kanyang pansin. Ang tumawag sa kanya ay itong unang prinsipe na si Cedric, siya ay masaya dahil nakita niya dito si Yuri. Kaya tinanong siya ni Yuri na kung kailan pa siya nakarating dito, sumagot si Cedric na ngayon pa lang siya dumating, dumaan lang siya dito ngunit sakto na nakita niya dito ang ikatlong prinsipe na nakahiga sa ilalim ng puno. Dagdag pa ni Cedric kay Yuri na marami siyang narinig patungkol kay Yuri doon sa digmaan, sinasabi ng marami na isa raw talaga siyang tunay na bayani ng digmaan. Nang narinig yun ay bahagyang nahiya si Yuri dahil ganoon tinawag na siya ng bayani ng karamihan. Pinuri naman ni Cedric si Yuri isa raw talaga siyang kahanga-hanga, siya raw ay nagtataka kung si Yuri pa ba ang pasaway na nakakabata niyang kapatid. At nagulat si Yuri dahil bigla na lang hinawakan ni Cedric ang kanyang ulo, at sabay sabi na magaling ang kanyang mga ginawa. Dahil dito ay ngumiti si Yuri na kanyang pinasalamatan si Cedric sa lahat niyang mga sinabing mga papuri. Nagtanong din si Yuri kay Cedric na kumusta naman silang dalawa ni Joshua noong wala siya. Sumagot si Cedric na kung ang kanyang sarili ay pareho pa rin ng dati, pero si Joshua ay maraming mga bagong bagay ang kanyang sinubukan. Sa mga nalaman ni Yuri ay masyado siyang nadismaya kay Joshua na kanyang natanong na kung ang bagong bagay raw ba na ginawa ni Joshua ay ang lumikha ng kaguluhan, na agad naman na itinanggi ni Cedric ang tanong ni Yuri, hindi raw ganoon ang kanyang tinutukoy. Paliwanag pa ni Cedric na noong wala si Yuri ay nagkaroon ng interes si Joshua sa mga pambansang proyekto at patakaran, maging ang patakaran ng pampasigla ng kalakalan sa Konseho ng mga Maharlika ay kanya na din pinag-isipan. Naalala din ni Yuri noong araw bago siya umalis ay sinabi sa kanya ni Joshua na dapat raw siyang makabalik ng ligtas, at siya naman ay magbabantay dito sa kastilyo hanggang sa makabalik si Yuri. Kaya nasabi ni Yuri sa kanyang sarili na hindi raw niya inaakala na seryoso pala si Joshua sa kanyang mga binanggit bago siya umalis sa kaharian. Masaya din na inihayag ni Cedric kay Yuri na lubos raw talaga siyang natuwa dahil nagkaroon siya ng mga kapatid na maaasahan, ayon naman sa kanya ni Yuri na huwag raw magsalita si Cedric ng ganoon na bagay dahil sa kanilang tatlo ay siya ang maaasahan. Pinaalam din ni Yuri kay Cedric na ang dahilan kung bakit naging pabaya silang dalawa ni Joshua noong nakaraan ay nang dahil si Cedric na mismo ang kumikilos upang maging perpektong hari. Inaasahan raw talaga niya na ang kanilang kaharian na Briol ay pamumunuan ni Cedric balang araw. Sa mga binanggit ni Yuri ay ngumiti si Cedric na kanyang iniisip kung ano ang kanyang sasabihin. Sabay muling nagtanong si Cedric na kanya raw narinig na pupunta si Yuri doon sa imperyo, na pinasangayunan ni Yuri ang tanong ni Cedric na siya ay pupunta doon sa imperyo, siya ay aalis kaagad kapag naayos na niya ang lahat dito. Nagmungkahi din si Cedric kay Yuri na kung gusto raw ba ni Yuri na kanyang sasabihin ang isang lihim, tanong naman sa kanya ni Yuri na kung ano namang lihim ang gusto niyang sabihin. Ngunit nagdadalawang isip si Cedric na kanyang ipaalam kay Yuri kung ano ang kanyang lihim dahil masyado siyang nahihiya. Pero nang nalaman na ni Yuri kung ano ang lihim ni Cedric ay natulala siya na hindi makapaniwala, dahil sinabi sa kanya ni Cedric na mayroon siyang babae na nagugustuhan galing sa Imperial family. Dahil dito ay agad na nagtanong si Yuri kay Cedric na ang tao raw ba na kanyang nagugustuhan ay ang babae na yon, na pinasangayunan naman ni Cedric ang tanong ni Yuri, wika pa niya na kung naalala raw ba ni Yuri ang magandang babae na dumalo noon sa kanilang seremonya ng ball. Sa sobrang inis ni Yuri ay kanyang sinigawan si Cedric na hindi siya maaring magkagusto kay Ekaterina.
Pero bahagyang napatigil si Yuri sa kanyang pagsigaw nang nilinaw sa kanya ni Cedric na ang pinsan ni Ekaterina ang babae na kanyang nagugustuhan, at tinanong din niya si Yuri na kung bakit hindi siya pwede magkagusto sa ganoon na babae. Sumagot si Yuri na kalimutan na lang raw niya ang kanyang sinabi dahil pinsan lang pala ni Ekaterina ang kanyang nagugustuhan. Kwento pa ni Cedric kay Yuri na ang pangalan ng babae na kanyang nagugustuhan ay Katrina, sila ay nagpapadala na ng sulat sa isa't isa simula noong seremonya. Dagdag pa ni Cedric kay Yuri na matalino at mabait ang babae na yun, at kapag pumunta na doon si Yuri sa imperyo ay dapat niya siyang makilala. Nagpasalamat naman si Yuri kay Cedric sa pag-amin sa kanya ng isang mahalagang lihim, siya raw ay malaki na ang utang sa kanyang kapatid. Pero bahagyang nainis si Yuri nang tinanong siya ni Cedric na kung mayroon daw ba siyang pagtingin kay Ekaterina, dahil napansin niya kanina na parang hindi siya mapakali nang inaakala niya na si Ekaterina ang kanyang nagugustuhan. Pero pinatigil lang ni Yuri sa pagsasalita si Cedric, ano raw ba ang kanyang mga pinagsasabi. At biglang naging seryoso si Cedric nang kanyang napagtanto na mayroon palang mainit na pag-iibigan si Yuri at ang prinsesa galing sa banal na kaharian. At ngayon naman ay kanyang napag-alaman na mayroon palang lihim na pag-ibig si Yuri sa prinsesa ng imperyo, ito raw ay isang mapanganib na love triangle. Nang narinig ni Yuri ang lumalabas sa bibig ni Cedric ay halos magwala na siya sa sobrang inis na kanyang sinisigaw na kung ano na naman ang mga kumakalat na tsismis patungkol sa kanya. Kaya napahawak si Yuri sa kanyang ulo na kanyang nilinaw kay Cedric na hindi naman talaga ganoon ang kwento, dahil ang katunayan ay wala siyang interes sa dalawa. Tanong naman ni Cedric kay Yuri na kung totoo raw ba ang kanyang sinabi. Napabuntong hininga si Yuri na kanyang pinasangayunan ang tanong ni Cedric na wala talaga siyang interes sa usapin na pag-ibig. Sa ngayon ay wala siyang oras para pag-usapan ang patungkol sa usapin ng pag-ibig. Sa mga binanggit ni Yuri ay bahagyang ngumiti si Cedric. At habang hindi maalis ang kanyang tingin kay Yuri ay nasabi niya sa kanyang sarili na ang katulad daw ni Yuri ay ang taong nakakasakit ng napakaraming mga damdamin. Lumipas ang kinabukasan dito sa training ground ay maririnig dito ang ingay ng nagkabanggaan na mga espada. Ito pala ay si Jose Arater at Bernard na nag-sparring upang subukan ang kani-kanilang mga lakas. Nang tamaan na sana si Bernard ng atake ni Arater ay mabilis niya itong naharang ng kanyang kahoy na espada. Makikita silang dalawa na nagpapalitan ng kani-kanilang mga atake, at halata din sa kanilang sparring na kanilang ginamit ang kanilang bilis upang hindi matalo. Sa kabila ng sparring ng dalawa ay nandoon sa unahan si Yuri at Jared na pinapanood ang nagaganap na sparring. Si Jared ay kanyang sinabihan si Yuri na talagang hindi pa rin daw nagbabago ang prinsipe, paano raw niya nagawang kumain ng pagkain ng mga rasyong pangmilitar kahit nakauwi na siya dito sa kaharian. Sumagot sa kanya si Yuri na kaya lang niya ito ginagawa dahil ito na ang kanyang nakasanayan. Tinanong din ni Yuri si Jared na bakit siya nandito, di ba't mayroon siyang tungkulin sa Royal Guard? Ayon naman ni Jared na hindi raw niya nasabi sa prinsipe na nag-resign na siya bilang kanyang personal na escort. Sa mga nalaman ni Yuri ay masyado siyang nagulat dahil hindi niya alam na nag-resign na pala si Jared bilang kanyang escort, samantalang si Jared sa kanyang harapan ay inis na inis dahil wala man lang pakialam si Yuri sa kanyang mga sinabi. Doon ay natatawa na nilinaw ni Yuri kay Jared na ang kanyang binanggit lang noong nakaraan na dapat pang pagbutihin ni Jared ang kanyang mga kakayahan. Ngunit natuon ang pansin ni Yuri sa ibang bagay dahil mayroon tumawag sa kanya. Dahil dito ay napabuntong hininga si Yuri na kanyang nasabi na marahil isa na naman itong imbitasyon na gustong kumausap sa kanya. Kaya ayaw niyang lumabas, dahil alam niya na lahat sila ay gusto lang sumausaw sa kanya. Sa ilang sandali ay mayroong iniabot si Ina kay Yuri na isang listahan, wika pa ni Ina kay Yuri na hindi raw kailangan ng prinsipe na tumanggi agad, tingnan raw muna niya itong listahan. Ang lahat na nandito ay mga matataas ang katayuan sa Maharlika. Doon ay dahan-dahan nang binuksan ni Yuri ang listahan upang kanyang malaman kung sino-sinong mga Maharlika ang nandito. Ngunit nang kanya na itong nakita ay naging seryoso ang tingin ni Yuri sa isang pangalan na nakasulat sa listahan.